Hindi inaasahan ni Reski na dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa kampo ng 103rd Brigade sa Marawi City. Nabigla man, naisip ni Reski na mas mabuti na ring sumuko siya para matulungan ang kanyang mga magulang. Ayaw mo nang bumalik doon? Ayaw. Bakit ayaw mo nang bumalik? Mahirap. Paano mahirap? Minsan hindi ka makakain. Minsan nagugutom ka doon. Ayon pa kay Reski, kung hindi siya sumuko, baka isa na rin siya sa namatay sa engkwentro sa Piagapo. Lalo pat lahat ng nasawi ay kasamahan niya. Kabilang na ang pinsan niyang si Omar, bagay na kinumpirma rin ni Reski. Paano mo nalaman na siya? Nakita ko yung baril na dito. Yung mga napatay na mga tao doon, kilala mo rin? Oo, kilala ko. Yung si Amsha, si Mikdad, saka yung si Abdullah. Mga kasama mo yun sila? O, lahat ng kasama sa lab. Yung mga namatay lahat, mga ISIS lahat yun? Oo. Sigurado ka doon? O, yung namatay doon na lahat ng itong baril, sa kanila yan. Pagsisiwalat pa ni Reski, marami sa kanyang makasamahan ang taga-Piagapo kung saan din siya nagmula. Karamihan daw ng mga miyembro nung napatay ay taga-Piagapo. Lahat yung Piagapo. So ibig sabihin, maraming mga kabataan doon sa Piagapo, sa munisipyo ng Piagapo, ang kasama sa ISIS. Oh. Kasalukuyang nasa kustodiya ng 103rd Infantry Brigade si Reski. Mas ligtas at malayong-malayo sa buhay niya sa nakalipas na 3 taon. Kasamang iba pang former violent extremist o FBEs. Dito ay inaaruga sila ng mga dating itinuring nilang kaaway at pinalalahok sa makakabuluhang aktibidad. Inalaga kami nila. Pinapakain kami nila. Ngayon na buhay ka, ano ang plano mo? Anong sinasabi ng magulang mo sa'yo? Nakita na ba kayo ng magulang mo? Oh. Yung nanay ko sa tatay ko na minsan nag-umiyak sila. Nung nagkapunta ko dito, sobrang nang mahal nila sa akin. Nalaman nila hindi ko patay daw. So kung sakaling puntahan ka nila at sabihin na sumama ka ulit, sasama ka pa ba? Bakit? Nakauwi na ako eh. Magandang gabi, Pilipinas!